title for this morning's message ay Loving God with Our Everything. Malinaw naman siguro yun, ano? By the way, inaasahan ko po na bawat isa ay hindi na mabibigla kung sabihin ko man na ang talata na ating pag-aaralan, itong verse na ating pag-aaralan, hindi nyo na ikabibigla na ito ay hindi for general audience, kundi ito ay exclusive lamang. Yung talata na ito ay hindi po patungkol para sa lahat, kundi sa ilan lamang. Exclusive lamang po ito para sa mga pinili, sa mga tinubos at tiniligtas ng Diyos. Sabihin niyo siguro, bakit ganun? Parang napaka-unfair naman. Bibigyan ko po kayo ng ilang kadahilanan kung bakit sinasabi na ito ay exclusive lamang sa mga pinili ng Diyos, sa mga iniligtas ng Diyos at tinubos ng Diyos mula sa kapahamakan. Ang unang tanong ko kasi ay, maaari ba na ang isang makasalanang tao ay ibigin ang Diyos na banal na buong puso niya, buong kaluluwa, buong isip at kalakasan niya? Maaari niya bang ibigin ang Diyos na itinuturing niyang kaaway ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan? Imposible po. Napaka-imposible. Sapagkat maging ang kasulatan, ang scripture ay nagpapahayag kung ano po ang kalalagayan ng isang puso na malayo sa Diyos at kung ano ang hinahanap ng isang puso na walang pag-ibig sa Diyos. Nasabi po dito sa Romans 3 verses 11 to 12, shortcut ko na lang, sabi doon, there is no one who understands, there is no one who seeks God. Wala isa man na humahanap o naghahanap sa Diyos. At di nila naiintindihan. Wala. Kasama tayo dati doon. At tingnan po ninyo yung sinasabi sa awit 14, Psalm 14 verse 1, ano ang sinasabi nitong taong walang relasyon sa Diyos? Yung taong hangalan, sabi niya, the fool says in his heart, there is no God. Walang Diyos. Mas masahol pa ito sa demonyo, kasi ang demonyo naniniwala sa Diyos na mayroong Diyos. Ito wala Tingnan po ninyo yung sinasabi rin ni Prophet Jeremiah patungkol sa puso. Sa isang puso na hindi nakaranas ng pagbabago. Sabi doon, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Paano niya ibigin ng Diyos? At dito po, mismo sa salita ng Diyos, mismo sa bibig niya ng galing, yung mga tao na makasalanan, yung mga tao na ayaw sa Kanya, sabi po niya, they hated me for no reason. Sa John 15 verse 25. Kaya po imposible na ibigin ng isang taong makasalanan ang isang banal na Diyos. At sabi nga po, you cannot give what you do not have. Hindi mo maibibigay o hindi mo maaaring ibigay ang kung ano na wala sa iyo. Kung wala kang pag-ibig, hindi mo maibibigay yun. At sa kaso po ng taong makasalanan, sa kaso ng tao na kaaway ng Diyos, ang ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong kalakasan ay isang imposibleng tungkulin. It is mission impossible. Bakit? Sapagkat yan ay wala siyang pag-ibig. Ang verse po na ating pong binasa at pinag-aaralan ngayon ay mababasa rin natin sa ilang mga talata, sa ilang mga aklat sa
Biblia. Meron sa New Testament at meron din sa Old Testament. Sa Matthew chapter 22, verse 37, sabi doon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Sa Luke 10:27, sinasabi rin po, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. At ang lahat ng iyan na binabanggit na yan, dito po nagmula yan sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, kung saan ipinag-utos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses sa mga taga-Israel na sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Ang pagkakaiba lang nitong mga nabanggit na talata, may mga pagkakataon na ang nagsasalita dito ang Panginoon at mayroong pagkakataon din naman na ang nagsasabi nito ay yung teachers of the law. Nandito po sa narrative o sa kwento na nakasulat sa Book of Mark, sa chapter 12, verses 28 to 30, itinanong sa Panginoon ng isa sa mga teachers of the law kung ano yung pinaka-importante at pinakamahalagang kautusan. Teacher of the law po ang nagtatanong dito. Hindi dahil sa hindi niya alam ang pinaka-importante, kundi mayroon po siyang maitim na balak. Ang nais niya, bitagin ang Panginoon, i-trap siya sa kanyang mga kasagutan upang magkaroon sila ng dahilan para siya ay isakdal. Iharap sa mga Sanhedrin at sabihin na, ay nakita mo yan, nagsisinungaling yan. Ang pagtatanong po ng isa sa mga teachers of the law ay isang patibong, isang trap. Ito ay follow-up questions after they failed twice sa kanila pong attempt na ang Panginoon ay magkamali at mabutasan nila. Yung una po, kung babasahin niyo yung kabuuan po nung kwento na yan sa chapter 12, yung una, ang tanong nitong mga teachers of the law na ito, tama ba na ang isang dayuhan ay magbigay ng buwis, magbayad ng buwis sa Roma? Yan po ang tanong nila. At hinihintay nila ang Panginoon na magkamali siya. Ang problema, ang Panginoon ay marunong. At siya ang simula, sa kanya nagmula, siya ang salita. Sabi ng Panginoon, bigyan nga ako ng coin. Tapos nung inabot sa kanila, sabi ng Panginoon, kaninong mukha ang nasa coin? Sumagot sila, kay Caesar. Sabi ng Panginoon, ibigay ang para kay Caesar. At kung ano yung kay Caesar, ibigay ninyo. At kung ibigay ninyo, kung legal na asawa niya. So, during that time, medyo isang issue po sa kanila yan. Sinagot ng Panginoon, hindi nyo naiintindihan ang kasulatan. Hindi nyo ba naunawaan na pagdating ng pagkabuhay ng muli, wala nang asawa, wala nang mag-aasawa, wala nang pag-aasawa. Wala na yun. At sabi nga, if I'm not mistaken, as far as I remember, sabi ng Panginoon doon, parang mga anghel, wala nang mag-aasawa. So, yan, check lang sila. Kaya, for the last time, nag-attempt po sila. Sabi nila, ano ba yung pinaka-importanting kautusan sa lahat ng kautusan? Tandaan po ninyo, hindi lang 10 utos ang nasa Old Testament. There are 613 commandments sa Old Testament. Sabi nila, ano ba dito yung pinaka-importante sa lahat? At sinagot sila ng Panginoon. Sabi ko nga, hindi dahil sa hindi nila alam, kundi ang plano nila ay bitagin ang Panginoon dito, i-trap siya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, hear, O Israel, the Lord your God is one. Love your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Hindi ko na po sinama yung susunod.
So, yun po yung sinabi ng Panginoon. Ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength? Ano ba ibig sabihin nun? So, kailangan po na isa-isahin natin yung mga termino na ginamit dito, yung mga salita na ginamit dito para maunawaan natin ang lubuksan kung ano ibig sabihin ito. At the same time, mapiga natin yung gustong ituro ng Panginoon sa kanyang sinabi. Una sa lahat, bigyan natin ng kahulugan yung apat po na binabanggit dito patungkol doon sa pag-ibig. Yung heart, yung soul, yung mind, at saka yung strength. Nandiyan po sa PowerPoint, makikita ninyo, lagyan ko ng division. So makikita natin dito, yung English na word na heart. Love your God with all your heart. Sa English, din yung puso. Sa Greek po, ang salitang puso ay cardia or cardia. Doon, hinamo yung salitang cardiac arrest, atake sa puso. Galing po yan sa Greek word cardia. Sa Hebrew, kapag sinabi mong heart, lev. Parang love na. Parang si Caleb. Lev. No? Heart. Pero, dito po sa Hebrew, kapag sinabi mong love ay heart, hindi po ito nakakonfine lang sa isang definition na kung saan ang puso ay yung internal organ na nagbubomba ng dugo sa katawan ng tao. Kapag sinabi po sa Hebrew na lev o love, kasama po diyan yung isip, yung iyong kagustuhan o pagnanais, yung desire mo at the same time yung motive mo. No? Hindi siya nalilimitahan doon sa definition ng internal organ lamang. Kundi sinasabi doon, when we speak of heart sa Hebrew, included po diyan yung iyong mind, your will, your desire, and your motive. Bakit? Kasi naniniwala po sila na ang lahat ng bagay, yung iyong iniisip, yung iyong hinahangad, yung iyong ninanais, at higit sa lahat yung motibo mo, lahat na yan nabubugat, nagmumula, at nabubuo sa puso. Unlike dun sa paliwanag ni Kuya Edwin last week, no? Na scientifically, ang puso bumobomba lang ng dugo yan. Pero lahat ng bagay nanggagaling sa isip. No? Yan ang paliwanag ng science. Tama ba, Kuya Edwin? Salamat po. Pero dito sa Hebrew, sa mga Hebreyo, nung panahon na yun, pag sinabi mong puso, ayan, kasama diyan mind, will, desire, and motives. Kaya mamaya, pag i-restate natin itong talata na ito, makikita natin. Ngayon, pag sinabi mo namang soul, love your God with all your soul, sa Greek po, ang salitang soul ay psyche. Psyche po ang pagkakabasa dyan. It means life, buhay. Sa Hebrew, yan ay nefesh. Ay, nefesh, no? Manifest. Ang ibig sabihin naman yan ay breath o hininga. Yan po ang ibig sabihin nun. So sa madaling salita, tumutukoy ito sa lahat ng may koneksyon sa buhay ng tao. Sa lahat, may koneksyon ito sa lahat na mayroong kaugnayan sa hininga o paghinga o buhay ng tao. Gaya po ng yung energy, yung ability. Kasama po diyan yung even yung time, kasama diyan yung panahon. So kapag sinabi mong nepes o breath, kasama po diyan yung ability mo, yung time mo, yung energy mo. Ganyan po kalawak yung definition, no, nung soul na ito sa
kapag tin-translate mo sa Greek at saka sa Hebrew. Yung ikatlo, yung mind. Ito yung tinatawag sa Greek na synesis. Hindi ko nakuha yan sa Hindi ko nakuha sa Hebrew kung ano ibig sabihin yan. No, ito po ay nangangahulugan ng pangunawa o understanding, intelligence o karunungan at kaalaman o knowledge. Kapag sinabi mong synesis, yung mind, yun na yun. Kasama doon yung pangunawa mo, yung karunungan mo, at yung kaalaman mo. Ganyan po siya. At yung huli, sabi dito, yung strength. Sa Greek, yung salitang strength, ang kahulugan po niyan, ang translation niyan ay dynamos. Ay, dunamis pala. Dunamis. Diyan po nang galing o hinango yung salitang dynamite. Power. Dunamis. Yan ang ibig sabihin po ng strength. Pagdating sa Hebrew, very interesting po ang pagkakasalin dito sa Hebrew. Kasi sa Hebrew, ang salita pong strength ay mi'od. At yung salitang mi'od po na yan, ang kahulugan nila diyan, ang pagpapakahulugan nila diyan ay exceedingly or muchness. I don't know kung meron talaga salitang muchness. So, in short, parang yung sobra-sobra, umaapaw. At alam niyo, yung muchness po na ito, sa likod ng definition ng muchness na ito, yung mi'od, sa likod ng kahulugan niyan, itong mga Aramaic interpreters ay ang sinasabi nila ay ang ibig sabihin niyan yung lahat ng iyong pag-aari, kayamanan at lahat ng bagay na naging bunga ng iyong pagpapagal o paghihirap. Iyon ang ibig sabihin ng mi'od o yung muchness. Lahat ng ibinunga ng iyong paghihirap o pagpapagal, pagtatrabaho, ang tawag doon mi'od. Kasama doon, sabi po doon, yung kayamanan mo, yung pag-aari mo. Kaya po, kung makikita natin, talagang malawak itong utos na ito ng Panginoon na sinasabi. By the way, kung naaalala niyo po, yung parang i-connect ko lang itong matchness na ito, itong mi'od na ito, itong strength. Para ma-connect ko lang ito, gusto ko makita niyo yung pinaka-simpleng illustration na ginamit ng Panginoon dito. Makikita po yun doon sa Matthew chapter 6, verse 21, kung saan nasabi doon, "For where your treasure is, there your heart will also be." Kumbaga, ang sinasabi po dito, sa strength na ito, yung mi'od na ito, yung mga bagay na masyadong pinapahalagahan ng tao, whether yan ay time, kayamanan, pag-aari, yan po yung sinasabi doon. Kaya nga, kung atin po itong i-re-estate, para lang makita natin yung kabuuan ng sinasabing kautusan na ito, parang ganito lang yan. Love your God with all your heart, that is, with all your will, desire, motive. Yun yung sinasabi mo dun. And with all your soul, meaning with all your energy, with all your ability, with all your time, and with all your mind. That is, with all your understanding, with all your intelligence, with all your knowledge, and with all your strength, or pwede sabihin doon, and with all the results of your strength. Such, at yun yung wealth, yung property mo, yun yung sinasabi po doon. Napakalawak, no? Napaka-broad nitong kautusan na ito. Sobrang napakahirap ma-attain siguro. Ibig sabihin nun, ang ibigin ng Diyos, dito sa strength na ito, gamit
ang bunga ng iyong pinagpaguran, bunga ng iyong kayamanan, at ng iyong pag-aari. Iyon po yung sinasabi doon. Alam niyo, may mga tao na akala nila nakakasunod sila sa kautusan ng buong katapatan. Dahil ang dahilan nila, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako nakikiapit, hindi naman ako naninirang puri, hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako nang aargabyado ng tao. Kagaya po nung mayamang lalaki na lumapit sa Panginoon, na nagtanong sa kanya, Panginoon o Guro, paano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? At sabi ng Panginoon, alam mo ako, sabi niya, sinunod ko na po yan. Magmula pa lang pagkabata, hindi ako nagnakaw, hindi ako nakiapid, at kung ano-ano pa. Sabi ng Panginoon, may isang bagay pa nakakalimutan. Sabi ni Daniel, ibenta mo lahat yung mga ari-arian mo. At pagkatapos nun, ipamahagi mo yan sa mahihirap sa kasumunod ka sa akin, magkakaroon pa ng buhay mo lang. Ang ibig sabihin ng Panginoon, nakalimutan mo yung pag-ibig sa Diyos. Ano po yung nangyari doon sa lalaki na yun? Nalungkot siya. Kasi lahat i-give up niya. At doon din, na-expose kung ano yung laman ng puso niya. Hindi pala talaga hinahanap niya ang Panginoon. Hindi ang hinahanap na niya. Appreciation. Ang hinahanap niya, yung sabihin sa kanya ng Panginoon, very good ka. Eh sinabi ng Panginoon, hinayag ng Panginoon yung laman ng puso niya. Benta mo lahat yung mga ari-ari mo, sobrang yaman niya. Tapos, ipamigay mo doon sa mga mahihirap, pagkatapos nung sumama ka sa akin, sumunod ka sa akin. Hirap, no? Siguro, ang tagal niyang pinagpapaguran si Kuya Joel, 18 years eh. Kasi sabi ng Panginoon, okay, benta mo na lahat yan. Magharap ka na mahihirap diyan, saka ka sumunod sa akin. Ganun po katindi yung pag-ibig sa Diyos. Napakahirap. At nakakatuwa, no? Ang punto nito, lahat ng bagay sa buhay ng isang tao, yan man ay oras, yan man ay talento, kayamanan, na pwede magamit ng tao. Yan ay pwede mong gamitin para hindi ng Diyos. Alam niyo, meron po akong nabasa. Natutuwa ako dito sa reaction. Kilala niyo si Dr. Sproul, si R.C. Sproul. Minsan, binasa niya itong talata na ito at sabi niya, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Pagtapos bigla ko siyang mundo at nagsabi siya, sabi niya, I haven't done that for 5 minutes. Tawanan yung mga tao. Pero sa totoo lang, sinabi niya, seryoso siya, I haven't done that for 5 minutes. Bakit kaya nasabi niya itong first problem? Hindi sa hindi niya minamahal ang Diyos, hindi sa nakalimutan na niya ang Diyos, at hindi rin sa hindi na niya iniisip ang Diyos. Ang totoo niyan, malinaw sa kanya kung ano ang mensahe ng love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Malinaw sa kanya. Naunawaan niya yung sinasabi doon, kagaya nung kami na sinasabi natin, kung mamahalin ko ang Diyos ng buong puso, ibig sabihin nung kasama doon yung aking kalooban, yung aking mga ninanais, yung aking motibo. Kung ibigin ko ang Diyos ng buong kaluluwa, alam ko na kailangan doon. Ano yung sinasabi doon sa kaluluwa? Ano kasama doon? Kasama yung buhay mo, oras mo. Kung ibigin ko siya ng buong isip, kasama doon yung karunungan mo, yung abilidad mo,
yung pangunawa. At kung iibigin mo siya ng buong lakas, sabi ng Panginoon doon, kasama doon yung mga bunga ng iyong pagpapagal. Yung kayamanan mo, kasama yung oras dyan, kasama din dyan yung mga bagay na malapit sa puso mo. Eh sabi ni Dr. Sproul, I haven't done that for 5 minutes. Ano ibig sabihin nun? Malinaw po na sinasabi dito ni Dr. Sproul, ni R.C. Sproul, doon sa kanya komento na grasya lamang ng Diyos kung bakit naiibig niya at naiibig natin ng Diyos ng ganoon. Grasya pa rin ng Diyos kung bakit tayo nakakaibig sa Diyos. Sapagkat without the grace of God, we cannot love Him the way God is to be loved. Tama? Kung wala yung grasya ng Diyos, hindi natin siya maiibig doon sa paraan na nais ng Diyos na ibigin siya. Kahit sabihin mo na tayo ay na-born again na bago na ang ating mga puso, mahirap pa rin sa atin kasi nasa katawang makasalanan pa rin tayo. May struggle pa rin, may paglalaban pa rin. Madali po ba itong kautusan na ito sa isang taong niligtas, tinubos ng Diyos? Sipin nyo na lang yung sinabi ni Dr. Sproul. Eh ngayon, ang tanong ko, madali ba ito sa mga taong walang kaugnayan o relasyon sa Diyos? Lalo mas mahirap po. Mas mahirap sa isang taong walang atraksyon, walang pagnanais sa Diyos, ang ibigin siya. Ngayon, tingnan po natin yung salitang love. Paano ginamit yung salitang love dito? Hindi po ito ginamit as noun o pangalan. Sa pagkatandaan natin, it is a command. So ito ay ginamit bilang padiwa o verb, action word. Sa makatuwid, ang kautusan na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas, ito po ay nagpapahayag lamang ng dalawang bagay. Katapatan o loyalty. At the same time, tungkulin o duty. Isama na natin yung commitment. Hindi po emosyon lamang kapag sinabi mong love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Hindi po emosyon lamang to. Ang pag-ibig sa Diyos, nangangailangan ng loyalty, nangangailangan ng commitment, nangangailangan ng consistent devotion. Commitment katulad ng pagmamahal sa iyong asawa, sa mga asawa dito. Pero higit pa po doon, yung sinasabing, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Higit pa doon. Ewan ko kung naglalaro sa isip nyo habang nagsasalita ako dito, paano mo iibigin ng Diyos? Paano mo siya iibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas? Ang sagot po diyan, makikita natin, nasa Exodus chapter 20, verses 3 hanggang 8. Siguro kapisado nyo ito kung nagbabasa kayo, yung sa 10 Commandments. Ang sabi doon sa verse 3, you shall have no other gods before me. That's the way to show, that's the way how you should love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. You shall have no other gods before Him. Siya lamang ang Diyos at wala nang kasunod pa. Kung gusto mo ibigin ng Diyos, siya lamang. Ikalawa, you shall not make for yourself an idol or an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. Kung gusto mong ibigin ng Diyos, gaya ng sinasabi niya, hindi kinakailangan na mayroong iniibig ka pang iba o mas may pinapahalagahan ka.
Hindi ka bubuo o gagawa ng isang idolo sa iyong puso na maaaring humalili sa Diyos. Nakikita natin marami pong mga rebulto, mga idols, no? Sa ibang mga simbahan, maging sa mga labas. Ano yun eh? Hayagan yun. Yung ba'y sinasabi doon? Hindi lang po yun. Kasama din yung mga hindi nahahayag. Especially yung mga concealed na mga idols. Dahil nasa puso natin, sabi ng Panginoon, hindi kailangan magkaroon yan. Kung gusto mo akong ibigin, dapat wala yan. Sa totoo lang, pwede natin itago sa tao na wala tayong idol sa puso, pero sa Diyos hindi po yun maitatago, hindi maipupuli. Kuminsan yung mga idols natin, no, hindi natin napapansin na binubuo natin sa ating mga puso. Yung mga Diyos-Diyusan sa ating mga puso pala na bubad. Hindi natin nalala, trabaho pala yun. Masyado ka nang pagod sa katatrabaho, nakakalimutan mo na ang Diyos, di mo na siya nakukunan. O kuminsan yung pamilya natin, no, mas nagiging mas mahal yung pamilya mo kaysa sa Diyos. O kaya naman yung libangan natin, o kaya naman yung pag-aari natin, o mahal ko yung kotse ko, yung nandudumihan. Kasi ayaw magbasa ng Biblia. Ayaw mo manalangin. Idolatry po yun. O kaya naman kung minsan mag-aano lang, matutulog na lang ako. Mas gusto kong matulog kaysa sa magbasa ng Biblia o manalangin. Idolatry pa rin yun. Iyon yung mga idols na nasa puso natin na hindi hayagan, na hindi nakikita ng tao, pero sa Diyos, hayag na hayag po. Sabi ng Panginoon, huwag na huwag kayong gagawa ng anumang imahe o idols na ihahalili sa Kanya. Hindi niyo siya maiibig ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Ikatlo, sabi doon, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not withhold anyone guiltless who misuses His name. Gusto mo ibigin ng Diyos? Ay, wag mo kong babastusin yung Kanyang pangalan. Wag mong gagamitin sa mga walang katuturang bagay. Sapagkat banal ang salita ng Diyos. Ay banal ang pangalan ng Diyos. Actually, yung mga Israelites po, hindi nila mabigkas. Ayaw nilang bigkasin pag magsasalita, pag yung pangalan ng Diyos at sasabihin. Alam niyo po yung mga nagsusulat ng Bible doon, yung mga mga scribes ng mga panahon na yun, kapag daw po darating na sa punto na ilalagay yung pangalan Yahweh, alam niyo po ginagawa nila, naghuhugas sila 6 na beses. Hugasan nila yung kamay nila. Bago isulat, hugas ulit. Hugas sila ng hugas. Ganoon ka-holy, kapanan ang pangalan ng Diyos. Pero marami sa atin, minsan Christian pa, para kung gamitin na sa yung pangalan ng Diyos, ganun ba? OMG! Ayaw pa sabihin, oh my God. OMG, pinaano pa. Di po ba? Sabi ng Panginoon, igalang mo, respeto mo yung banal kong pangalan. Kasi banal yan. Kaya ako, sabi ko nga, minsan sa kay Minchi, gusto kong balikan, gusto kong pag-aralan muli yung libro, yung binasa, yung sinulat mo ni Dr. R.C. Sproul, yung The Holiness of God. Napakaganda. Doon mo ma-appreciate kung ano ibig sabihin ng holiness. At doon mo makikita, masasalamin na dapat magkakaroon ka talaga ng fear of God dahil sa kanyang kabanalan. At yung ika-4, sabi doon, kung gusto mong ibigin ng Diyos, you must remember the Sabbath day by keeping it holy. Bakit ganun? Ito pong remembering the Sabbath day is an act of worship. At yung ginagawa natin, pumupunta tayo dito sa ating worship center, ito yung Sabat natin. Yung iba, Sabat siya.
Hindi makakarating sa ano kasi Sabat siya ako, naglalaba pala. Yun po yung rest day. Ang Ten Commandments po, nahahati iyan sa dalawa. Yung first four na binasa ko kanina, iyan ang kautusan kung paano mo iibigin ang Diyos mo, ang Diyos na banal. At pagdating po dun sa ika-6 hanggang sa ika-10, ito naman yung paraan kung paano mo iibigin ang iyong kapwa-tao. Kaya po, yung Ten Commandments na yan, hating-hati yan. Kaya sinabi ng Panginoon, anong tanong mo sa Kanya? What is the most important law? Sabi ng Panginoon, you love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. That is the first commandment. And the second is, love your neighbors as yourself. Yan po yung kabuuan ng Ten Commandments. Tatanungin ko lang kayo, meron ba kayong kilala sa Bible na inibig niya ang Diyos ng gaya na sinasabi ng kautusan na ito? With all his heart, with all his soul, with all his mind, and with all his strength. Meron ba? Meron ba nakakakilala? Meron ba nakakaalam? May premyo. Clue, isang hari. Sino siya? David. Sino? Ba? Si David ba? Si David daw. Si David ba? Hindi po. Basahin natin. Tingnan natin. Mababasa natin yan sa 2 Kings chapter 23 verse 25. At magugulat kayo kung sino yung hari na yun. Hindi si Haring David. Bagaman si King David sinasabi, a man after God's own heart. Pero sabi dito sa verse 25 ng 2 Kings 23, neither before nor after Josiah, si Josiah, was there a king like him who turned to the Lord as he did with all his heart and with all his soul and with all his strength in accordance with the law of Moses. Si Josiah po. Noong mga panahon na ang Israel ay malapit na kung talagang palala na ng palala ang sitwasyon sa Israel, masyado na silang naging idolatrous nation, then came King Josiah. Bata pa to. If I'm not mistaken, he started reigning at the age of 8 years old. Tapos ginabayan na siya. Pero nakita niya, naalala niya yung mga tinuturo sa kanya. Kung paano niya inibig ang Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isip. Si King Josiah. Kaya naman ang Diyos, talagang nalugod sa kanya. Although ang Diyos ay galit na sa mga Israelita ng mga panahon niya, pero may nakita siya. Sa katauhan po ni King Josiah, yung pag-ibig ni Josiah sa Diyos, talagang kalugod-lugod sa Panginoon. So nakita natin kung ano yung paraan, paano natin inibigin ng Diyos. Nakapalaya doon sa first four commandments. Ang isang tanong na lang na kailangan po nating sagutin, bakit kailangan nating ibigin ng Diyos? Bakit ito ang pinakamahalagang kautusan? Ang ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Bakit ito yung pinaka-importante? Hindi niyo po ba natanong yun? Hindi niyo ba naisip yun? Ba't sinabi na po yun yung pinaka-importante sa lahat? Nagsagot po, unang-una, ang sabi nga ni Apostle John sa sulat niya sa mga believers, sa 1 John chapter 4, verse 8, sabi niya, anyone who does not love does not know God. God is love. Kaya iyan yung pinaka-importante at pinakamahalaga sapagkat sabi doon, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ang pag-ibig ay Diyos. Iba po yun, ano?
God is love, but love is not God. Hindi po pwedeng ibaligtarin yun. Ang Diyos ang definition o ang kahulugan ng pag-ibig. Yan ang sinasabi doon. Kaya sinasabi na ibigin mo ang Diyos, yun ang pinaka-importante kasi siya ang definition ng pag-ibig. Now, if you want to know what is the definition of love, pumunta tayo sa 1 Corinthians chapter 13. Naroon yun. Kung saan sa verse 4 hanggang 8, sinasabi doon, basahin ko na lang, hindi ko yata naisama dyan sa PowerPoint. Sabi doon, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. That is the definition of love. Pero ito po, ang kagandahan dito, ang expression of love naman ay ano o sino? Ang Panginoong Jesus. If the definition of love is 1 Corinthians chapter 13 verses 3 to 8, the expression of love naman, kung paano ipinahayag, inihayag, ipinakita ang pag-ibig naman, ay si Kristo. Si Kristo Jesus. Hindi po nakakahulugan na kung hindi natin iibigin ang Diyos, mababawasan na ang kanyang pagka-Diyos. Nuulit ko din sinasabi ni Kuya Edwin yung mga nakakaraan. Hindi magiging dahilan na hindi natin ibigin ng Diyos ay malulungkot siya. Hindi magiging dahilan. Hindi po malulungkot ang Diyos. At hindi na magdi-disappear siya. O hindi siya mag-i-exist kung hindi ba natin siya iibigin. Hindi po. Self-existing ang Diyos. At kung iniisip natin na siya ang nagbe-benepisyo sa pag-ibig natin sa Kanya, malaki pong pagkakamali yun. Kung iibigin natin ang Diyos, tayo po magbe-benefit doon. Tayo po ang higit na makikinabang kung iibigin natin ang Diyos. Ang Diyos, kapag inibig po natin, ang nais ng Diyos ay ma-enjoy natin, ma-experience natin, ma-enjoy natin yung Kanyang presensya. Kaya ang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Kasi ang number one na nais ng Diyos ay ma-enjoy yung Kanyang presence. Nakakalungkot lang, yun yung plano ng Panginoon kay Adan at kay Eva, pero mas pinili nila yung iba. Kaya po tayo narito ngayon, meron tayong mga pagkakasakit, namamatay tayo. Pero actually, ang plano ng Diyos talaga para sa tao ay lumakad kasama siya sa buhay na walang hanggan at ma-enjoy ng tao yung kanyang presensya, yung kanyang pag-ibig. So, ang dahilan kung bakit ito ay pinakamahalaga na kautusan niya sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ikalawa, ayon na po mismo sa Panginoon, ang kautusang ito kasi ay ang pinakasentro, the core of the law na ibinigay sa atin. Iyan yung pinakasentro ng buong nakabuoang kautusan. Kaya sinasabing ito yung pinakamahalaga. Sa kautusan ito, nakasalalay ang iba pang mga kautusan na nabanggit. Kaya ito po ay napaka-importante. Isipin nyo, hindi mo maiibig ang iyong kapwa ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at buong isip kung hindi mo muna iibigin ng Diyos.
kung hindi mo siya maiibig ng buong puso. Hindi mo magagawang ibigin ang iyong kapatid kung hindi ka marunong umibig sa Diyos, kung hindi mo matututunan ibigin ang Diyos. At hindi mo yung pag-ibig sa Diyos, iyan yung pinakamahalaga sa lahat. Dahil lahat niyan natatakpan ang lahat ng pagkukulang. At yung ikatlo mong dahilan, matatapos na tayo mga kapatid. Ang dahilan kung bakit ito ang pinakamahalaga, pinaka-importante ng utusan ay sapagkat iyan ang susi. Yung pag-ibig sa Diyos ang susi sa isang matatag, sa isang malusog at lumalalim na relasyon ng tao at ng Diyos. Kapag inibig mo ang Diyos, asahan mo, mabubuksan lahat na dapat mabuksan. Lahat ng magagandang bagay, mabubuksan. Tatatag ang relasyon mo, titibay ang relasyon mo, hahaba ang relasyon mo, at magiging masaya ang relasyon mo. Iyan ang dahilan po kung bakit sinasabi na iyan ang pinaka-importante sa lahat ng kautusan. Bago ko magtapos mga kapatid, nais ko lamang magtanong sa inyo, kung mamarkahan natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Yan na naman si Pastor. May pasarde na naman. Kung tayo po ay magmamarka sa ating po pag-ibig sa Diyos, from 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest, ano po yung grades kaya natin? Gaano mo kamahal ang Diyos from 1 to 10? Kayo na po ang sumagot niyan. Nais kong kumustahin natin. Kumusta ang pag-ibig natin sa Diyos? Ito ba ay malamig na? O mainit na mainit pa? Wala ka na bang gana? O nasasabi ka pa, sabik na sabik ka? Kumusta po yung relasyon natin sa Diyos? Sa mga sandaling ito? Going strong pa ba? O papag-goodbye ka na? Ang kapatid, tandaan po natin, unahin natin ibigin ng Diyos bago ang lahat. Make it our priority to love God above all, sapagkat iyan ang unang-unang utos ng Diyos. Let us love Him with all our heart, with all our souls, with all our mind, with all our strength. Not only today, but forevermore. Mga kapatid, ang ibigin ng Diyos ay isa lang pong pribilehyo na ibinigay sa atin ng Diyos. Nakakaibig tayo sa Diyos kapag tumanggap tayo ng pag-ibig sa Diyos. And we have no reason o excuse para hindi natin ibigin ng Diyos dahil ng nais niya. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso. Let us make Him our number one. Amen po ba? Parang hina. Amen po ba? Amen. God bless po. Blessed morning sa ating lahat.